May ilang tumalon papasok sa silid ng pagsusuri ng lakas tapos mabilis ding tumakbo palabas. Walang tao sa loob. Habang ang mga Star General, General Bituin, ay masiglang nag-uusap mula sa grupo, may isang biglang nagsalita, si Lu Sheng. Nasaan si Lu Sheng, ang Grandmaster? Ito yung lalaking may blonding buhok na naunang nakipag-usap sa ilang mayembro na Tiger Scorpion Squad, iskwadron na Tigring Alakden, sa may pangunahing tarangkahan, nakakilala ni Zhan Hongyu. Ang mga Star General sa bulwagan ay napatingin sa grupo nina Lu Sheng at Zhan Hongyu, pabalik-balik ang tingin. Ang lalaking may blonding buhok ay patuloy na umiling-iling habang tinitingnan ang grupo ni Zhan Hongyu. Hinaplos niya ng lalaking may blonding buhok ang kanyang baba, lubos na naguguluhan at nararamdamang may mali, hindi sobrang mali. Teka, kilala ko na kayong lahat na matatanda rito. Na makita niya ang isang taong nakaluhod, nagtatakas siyang nagtanong, bakit ka nakaluhod? Patuloy na tinitigan ng lalaking may blonding buhok si Lu Sheng, tapos bumulong, hindi kaya siya iyon. Biglang may bumulong sa tenga niya mula sa katabi, mukhang bago siya. Siya kaya ang Grandmaster na si Lu Sheng. Hinaplos muli ng lalaking may blonding buhok ang baba, pakiramdam ay mali pa rin. Siya ay nag-alangang sumagot, mukhang imposible. Masyado siyang bata. Ito Si Lu Sheng nga ay mukhang napakabata. Bagaman pagkatapos umabot sa ikapitong antas na master, ang sigla ng dugo ay tumataas at nagbabago ang pangangatawan. At kung mapapanatili ng maayos, maaring magmukhang mas bata kaysa sa tunay na edad, may limitasyon pa rin ito. Mukhang nasa early 20s lang si Lu Sheng. Kahit na pambihira ang kanyang aura, kung yugnay ito sa estado ng Grandmaster, lalo na sa isang peak Grandmaster, sukdulang Grandmaster, isa sa 7 luminaries of the East, 7 ilaw ng silangan, napakahirap paniwalaan. Sabi ulit ng katabi, pero nasilip ko na sa loob at labas ng silid ng pagsusuri ng lakas. Maliban sa kanya, kilala ko na ang lahat. Baka umalis na yung kagalang-galang na iyon. Tumango-tango ang lalaking may blonding buhok. Possible nga. Lumakad siya ng malaki papunta sa harap ni Zhan Hongyu at nagmamadaling nagtanong, Hongyu, kanina sa silid ng pagsusuri, may nakita ka bang peak Grandmaster na nagpasuri? Si Zhan Hongyu at ang Tiger Scorpion Squad ay nagpakita ng komplikadong ekspresyon at tumango. Nakita namin. Tuwang-tuwa ang lalaking may blonding buhok at agad na nagtanong, nasaan siya ngayon? Tiningnan ni Zhan Hongyu ang tuwang-tuwang lalaking may blonding buhok. Binuka niya ang bibig pero hindi alam kung paano sasabihin. Sa huli, tumingin na lang si Zhan Hongyu kay Lu Sheng, itinuro siya at sinabing, siya po si Ginoong Lu Sheng. Ha? Natigilan ang lalaking may blonding buhok. Tumingin siya kay Zhan Hongyu, tapos kay Lu Sheng, na may bahagyang pagkalito sa mukha. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Lu Sheng, at pilit na nagsalita, Hongyu, huwag kang ngang magbiro. Tinatamad na ring magpaliwanag si Zhan Hongyu. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Mahabang kwento ito. Sakto noon, may sunod-sunod na nagmamadaling yabag na narinig mula sa labas ng grupo, kasabay ng isang mahinahon ngunit malakas na boses. Mga kasama, maaari bang padaanin ang matandang ito? Lahat ng mata ay napunta sa pinanggalingan ng boses. Naghiwalay ang mga tao at isang matandang lalaki na may itim na buhok, nakasuot ng dark blue na uniforme ng militar, ang pumasok. Isa lang ang mata na matanda. Nagmumula sa kanya ang napakalakas na sigla ng dugo, higit pa sa karaniwang master. Siya si General Xia Dingjun. May isang hindi makapaniwalang bulala sa tuwa, 5-star General, 5 bituing General, Xia Dingjun. Ang Grandmaster na si Xia Dingjun. Tila may malaking autoridad at reputasyon siya rito, kaya maraming nakakakilala sa kanya. Lumapit si Xia Dingjun sa harap ni Lu Sheng. Tinitigan niya si Lu Sheng sandali at nagsalita, tunay ngang ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Tiningnan din ni Lu Sheng si Xia Dingjun at naisip, 5-star General. Hindi lang ito titulo para sa ranggo at posisyon, kundi kumakatawan din sa pinakamataas na puwersang pandigma ng Eastern Military Region, rehiyo militar ng silangan. Ang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa ibang Star Generals. Malakas na tumawa si Xia Dingjun, puno ng saya, na may halong kaunting paggalang at pananabik. Itinaas niya ang kanyang boses, napakagandang balita. Ang eting Eastern Military Region ay nagsilang ng isang 12-star General, 12 bituing General, isang peak Grandmaster. Ako, si Xia Dingjun, ay nagbibigay-pugay kay Grandmaster Lu Sheng. Sa isang iglap, tila may malakas na hangin na umihip sa bulwagan. Sunod-sunod na sigawan ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw mula sa mga tao. Siya nga talaga. Peak Grandmaster. 12.5-star combat power. 12-star General. Diyos ko, ganyan siya kabata. Ilang taon na siya? Grabe, ang bata pa pero ganyan na. Narinig ko wala pa siyang 20. Lahat ng mga matang puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala ay nakatuon kay Lu Sheng. Kalmadong nakipagkamay si Lu Sheng kay Xia Dingjun. Simpleng bumeti si Lu Sheng, hello, General Xia.
Sa isip ng binata, si Lusheng, itong ganitong kles ng pagpapakitang gilas na parang ulap lang, manhid na ako. Kung pwede lang iwasan, iwasan ko na. Si Lusheng ay dumaan sa maraming maningning na sandali, kaya sanay na siyang pagtuunan ng pansin ng lahat. Ang pagpapakitang gilas para sa kanya ay parang ulap lang talaga dahil sa sobrang dalas ay nakakasawa na. Si Xia Dingjun naman ay medyo nasasabik. Mabilis niyang sinabi ang lahat ng benepisyo para kay Grandmaster Lusheng. Naipaayos ko na po ng maigi sa mga tauhan ko. Nagsimula na rin ang pagkalkula ng inyong mga puntos na merito. Nais niyo po bang pumunta sa opisina ko para uminom ng tsaa? Umiling si Lusheng at sumagot, "Salamat sa imbitasyon, General Xia. Hindi na po kailangan. Matagal na akong hindi nakakapagpahinga. Gusto ko muna magpahinga ngayon. Sa susunod na lang po ako pupunta." "Sige, sa susunod na lang." Kahit tinanggihan ni Lusheng, hindi nagalit si Xia Dingjun. Sa halip, masaya pa siyang pumayag. Pagkatapos, inutusan niya ang mga sundalong nasa tabi niya na asikasuhin agad ang mga susunod na papeles para kay Lusheng. Sa bulwagan, ang grupo ng mga Star General na kanina pa nag-uusap ay natulala. Gusto sana nilang lumapit para makipagkilala kay Lusheng pero hindi sila nangahas. Magalang lang nilang tiningnan siyang umalis. Para sa kanila, ang araw na ito ay siguradong hindi malilimutan dahil nasaksihan nila mismo ang isang napakabatang peak grandmaster na may walang hangganang potensyal. Patuloy na tinitigan ni Xia Dingjun ang papalayong likod ni Lusheng. Si Xia Dingjun marahil ang pinakanasasabik dito. Ang mga tagalabas ay nakikita lang na bata si Lusheng, pero hindi nila alam kung gaano talaga siya kabata. Si Lusheng ay 19 taong gulang pa lang. Nang maisip ang numerong ito, biglang nanginig ang puso ni Xia Dingjun. Ang sarili niyang apo ay mas matanda pa rito, pero si Lusheng ay mayroon ng 12.5 star combat power, isang peak grandmaster. Ang salitang walang hangganang potensyal ay hindi sapat para ilarawan ang malahalimaw na talento ni Lusheng. Masasabi lang na mayroon siyang potensyal na isang martial saint, banal sa sining pandigma. Ang ating Eastern Military Region, sa pagkakataong ito, ay tiyak na makakamit ang matagal ng pangarap. Kung malagaan ng mabuti, ang ating Eastern Military Region ay maaring magkaroon ng isang tunay na ikasyam na antas na martial saint. Nagulat din si Xia Dingjun sa sarili niyang iniisip, pero hindi niya naramdaman na exaggerated ito. Kailangan kong ipaalam agad ang balitang ito sa commander. Siguradong matutuwa rin ang commander. Hahaha. NGNY, ANA Konlin Kway Ngiva Yenjiri I. NGNGN Mi Sihay BCTA Lisoy Ni TRE, EMTN Hayen EMY Ni Katiuiat. Tabitiestip Exika LCTNG TNG ECC Ni MYNGY Ne. LCTNG TNG Migia NA Kon Kuchasi MYNGY. Nusiji KNG Hui KNGR, NATNA Fi ANG YNTTTT, Gi Chuan. Nu NANCU ku GTAC signifi TNLC the MNAN. KNG the MNCTAC TTMTA. Pinilit ni Zhan Hongyu na ituwid ang kanyang dibdib, seryosong yumuko, at sumagot, "Makakaasa po kayo, Elder Xia. Gadawin po namin ang aming makakaya." Si Xia Dingjun, kahit isa ang mata, ay sinadyang sumulyap sa dibdib ni Zhan Hongyu ilang beses. Nag-isip siya sandali at nagdagdag na makahulugang pangungusap. "Kung may kalamangan ka, gamitin mo ito ng maayos. Ang potensyal ni Lusheng ay mas malaki kaysa sa inakala ninyo. Ang kanyang mga gens ay napakahalaga. Naiintindihan mo ba ako?" Bahagyang namula si Zhan Hongyu, nahihiyang tumango, ngunit sa kanyang puso, naisip niya, "Ako naman, 10,000 beses kong gugustuhin, pero kung si Lusheng ang ayaw, anong magagawa ko?" Mabilis na umalis si Xia Dingjun. Pagkaalis niya, agad na pinalibutan ng mga Star General si Zhan Hongyu. Nakakagulat naman talaga ito. "Dali, ikwento mo sa amin." Si General Luba ay talagang ganoon. Ang balita tungkol kay Lusheng ay mabilis na kumalat sa buong Ninth War Zone, ikasyam na sonang pandigma, at maging sa buong Eastern Military Region. Makalipas ang ilang sandali, dinala na rin ng mga sundalo si Lusheng sa tirahan ng mga general. Medyo nagulat ang binata. Bumungad sa mga mata ni Lusheng ang isang napakagarbong villa-style na mansyon. Sa harap ng pinto ay may 2 sundalong nagbabante. Nang makita si Lusheng na papalapit, agad na tumayo ng tuwid ang 2 sundalo at sumaludo, "Sir." Nang marinig ito, naisip ni Lusheng, itong pagbaiti na sir ay nagpapaalala sa akin na isang comedy film na napanood ko sa dati kong buhay. Ang pinakasikat na linya doon ay "Hello, Boss Wang." Itong mansyon sa harap ko at ang villa ni Boss Wang sa pelikula ay medyo magkahawig nga, mas maliit lang ng kaunti ang sukat. Total, military region ito. Ngunit napakataas na antas ng lugar na ito, sa bawat pinto, makikita ang mga sundalong nagbabante, tuwid ang tindig. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 3 o 4 na antas na martial artist, alagad ng sining pandigma. Saglit na napabuntong hininga si Lusheng. Sa pagtaas ng lakas sa martial arts, ang antas sa lipunan ay nagbabago ng husto. Maraming bagay na hindi man lang maisip ng ordinaryong tao.
Sakto noon, isang lalaking maayos na nakasweet ang lumapit at kusang bumeti kay Lusheng. Ginoong Lu, ako po si Wang Yan. Itong mansyon, bagamat hindi kalakihan, ay nasa top 5 sa Ninth War Zone. Espesyal po itong inihanda ng Military Department, kagawaran na militar, para sa inyo. Maari pong maglaan ang Military Department ng ilang espesyal na sasakyan para sa inyo, Ginoo. Hintayin na lang po namin kung kailan kayo libre para personal ninyong mapili. Si Lusheng ay naglalakad at ang mga kasambahay ay yumuyuko. Iniabot ni Wang Yan gamit ang dalawang kamay ang isang itim na cellphone na kasinlaki ng palad. Ginoo, kung mayroon po kayong anumang ipagutos sa hinaharap, maaari niyo po akong kontakin anumang oras. Nagliwanag ang mga mata ni Lusheng. Kinuha niya ito at napansing espesyal din pala ang cellphone, kumpleto sa mga function. Naisip ng binata, sakto, gusto ko na ring magpalit ng telepono. Ang dati niyang cellphone ay matagal nang nasira dahil nababad sa dugo ng alien beast, halimaw na nilalang, noong kasabsagan ng laban niya sa battlefield. Gayon, may cellphone na ako para matext ang mga asawa ko. Yumuko si Wang Yan. Kung gayon po, Ginoo, magpahinga po kayong mabuti. Bibilisan po namin ang pagkalkula ng inyong mga puntos na merito at iulat po namin sa inyo kaagad. Siguro po mamayang gabi ay tapos na. Masayang sumagot si Lusheng, sige, makakaalis ka na. Nagpatuloy si Lusheng sa paglilibot sa mansyon. Maya-maya, isang batang babaeng kasambahay na maputi ang balat ang yumuko at bumeti, Ginoong Lu. Tinitigan ng binata ang kasambahay sandali, tapos sinabing, gusto kitang kainin, ay hindi, pakisabi sa kusinero na ihanda ako na makakain. Masunuring tumango ang dalaga, opo. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo papunta sa kusina. Makalipas ang 10 minuto, sa silid kainan, isang lemesang punong-puno na masasarap na pagkain ang maingat na inihanda. Ang mga pleto at mangkok ng pagkain ay halos pumuno sa malaking bilog na mesa na may diametrong 4 na metro. Nagsimulang kumain ang binata na parang walang bukas. Inubos niya ang isang pleto, tapos isa pang mangkok. Habang ngumunguya ng noodles, bumulong pa rin siya. Sa wakas, hindi na dileta at karn ng alien beast ang kakainin ko. Muntik na mawala ang panlasa ko. Akmang ubusin na sana ang malaking sponge cake nang biglang nagulat ang binata sa tunog ng text message mula sa kanyang telepono. Emye. Kinuha niya ang telepono at nakitang may halos 100 na hindi pa nababasang mensahe. Napabulalas ang binata, wow, ang daming hindi pa nababasang mensahe. May mga mensahe mula sa mga kaibigan, mula sa kanyang mahal na pamilya, syempre kasama ang mensahe mula sa kanyang kapatid na si Lukinghe, pati na rin mula sa kanyang mga asawa, at marami pang iba. Mabilis na nag-scroll si Lusheng sa screen. Sa dami ng walang kwentang mensahe, binasa niya muna ang mensahe ng kapatid niyang si Lukinghe. Kuya, malapit na akong mag-breakthrough sa level 2 martial artist. Tanda mo pa ba yung sinabi ko sa iyo dati tungkol sa citywide martial arts competition para sa mga high school students? Nanalo ako ng first place. Nakakainis nga may isang mayabang na humamon sa akin. Hindi naman malakas pero ang angas, gusto yata magpabugbog. Ako, bakit ang tagal mong hindi tiningnan mga message? Tinatanong ni mama kung uwi ka raw ba sa New Year. Binasa ni Lusheng ang bawat mensahe, pinili ang mahahalaga para sagutin. Sa huli, nag-message siya sa family group. May misyon akong ginagawa kamakailan kaya abala, hindi masyadong makatingin sa phone. Nasira na rin yung luma kong phone. Pag-usapan na lang natin ang New Year mamaya. Agad na nag-reply si Lukinghe, SAT. Kuya, marunong ka pa palang sumagot na message. Akala ko nawawala ka na Pagkatapos ay nagpadala pa siya ng isang nakakatawa at cute na icon para sa kanyang nadulas na sinabi. Dahil group chat ito, nag-message din ang tatay ni Lusheng sa grupo. Si Ludahay ay nagtag kay Lukinghe at naglagay ng galit na emoji. At Lukinghe babae ka, hindi dapat nagsasalita ng bastos. Pagkatapos, tinag ni Ludahay si Lusheng. At Lusheng anak, mag-ingat kang mabuti diyan sa labas mag-isa. Ang ina ni Lusheng, si Zheng Yufen, ay tinag din ang anak. At Lusheng lumalamig na ang panahon, mag-ingat ka sa sipon. Hindi rin nakalimutan ni Zheng Yufen na magpadala ng baukwet ng bulaklak. Kasunod na isang larawan na may nakakagulat na balita. Level 5 martial artist nagkasakit dahil sa lamig. Nagresulta sa pagbaba ng lakas sa martial arts. Sumagot ang binata, opo, alam ko po. LCNY, Bienjinin CMT City Nanyan Miene Waira. Dhananin BM Votat White Nanyan Kalotien, Tien Ducon, Lusheng, CNG Tat TRE. Sol, LMT TMNA, Faso CNCCECNG TNA Tweetquenduth ka LCTNA. Dhananin LT sung TAC TMMT TMNA Chim TRN MNANA, LNA ka CENG TNA Twit TRE Hinra. Hey MTLC TNA SNGLN. Lusheng TCMC, nakabalik na ba ang division ni Qin Shaojun mula sa frontline? Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Sinet niya ang oras para buksan ang chat window ni Dong Qingsu. Lumitaw ang mensahe ng pag-ingenyo mula sa unang asawa, patayin ang mga alien beast. Kaya mo yan.
Nagreply ang binata ng dalawang salita, salamat. Patuloy na tinitigan ng binata ang larawan ng unang asawa at bumulong. Simula nung martial artist tournament, hindi na siya nag-message ulit. Siguro hindi niya dala ang phone niya o nalobat. Palaging nararamdaman ni Lusheng na kakaiba ang kasalukuyang relasyon nila ni Dong Qingcue, malayo sa natural na pagkakasundo nila Deti. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, tila lahat ito ay dahil sa spouse information column, hanay na impormasyon ng asawa. Biglang nerita si Lusheng. Akmang papatayin na niya ang telepono at itatabi nang may maalala siya. Nga pala, mabilis na tinawagan ni Lusheng ang kanyang tanging kontak, ang sundalong si Wang Yan. Agad na kumonekta ang tawag. Narinig sa kabilang linya ang magalang na boses ni Wang Yan. Ginoo? Ako po si Wang Yan, ano po ang may paglilingkod ko? Kalmadong sinabi ni Lusheng, tulungan mo akong maghanap ng impormasyon tungkol sa isang tao, pangalan niya ay Liu Keiming. Bagong recruit siyang ngayong taon sa Eastern Military Region, galing sa Behe City. Simpleng ibinigay ni Lusheng ang impormasyon tungkol kay Liu Keiming kay Wang Yan.